Belen, capital of the Philippines. Ito ang tawag sa lalawigan ng Tarlac. Taon-taon ibinibida ng mga Tarlakenyo ang kanilang husay at galing sa paggawa ng Belen na sumisimbolo rin sa kanilang pananampalataya sa Poong May Kapal. Ang Hall of Famer na bayan ng San Clemente, 8 beses nang nanalo sa Giant Belen Making Contest para sa Grand Municipal Category. Sino ba naman ang hindi maaaliw kung ganito kagarbo ang disenyo ng Belen? Joy to the world, the Savior has come. Ito ang tema ng nativity scene ng bayan ng San Clemente, tampok ang isang dambuhalang hot air balloon na gawa sa mahigit 5,000 1.5 liters plastic bottle at kinorteng bulaklak. Samantalang ang kanilang giant Belen naman, tulad nito, ay gawa sa kawayan. It's a hot air balloon that is about to land at nire-represent nito yung pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. It's a reminder to everyone na yung pagsilang, yung pagdating ng ating Panginoong Hesukristo ay isang dahilan na tayo ay magalak at magsaya na sa kabila ng pinagdaanan po natin ng mga trahedya, mga kalamidad, at yung pandemya na COVID-19 ay mayroon pa rin po tayong pag-asa na dapat nating ikasaya. Ang bumuo ng kanilang giant Belen ang grupong Belenismo Boys. Si Darwin, 13 taon ng panata ang paggawa ng Belen. Napamahal na din po ako na gumawa ng Belen. Kasi nga po, lalo na pagka nakikita po ng mga tao, mga bata po, lalo na po yung mga bata, tuwang-tuwa po yung mga nakakakita. Marami pong blessing, kahit na ano pong pagsubok sa buhay, nalalagpasan po namin ng pamilya ko. Nang maging bahagi ng grupo, nagkaroon siya ng regular na trabaho bilang electrician ng munisipyo. Kaya naman itinuturing niya itong malaking blessing. Setyembre pa lang, sinimulan na nila ang paggawa ng Belen. Humingi sila ng tulong sa kanilang mga kababayan na magbigay ng plastic bottles. Nag-recycle din sila ng mga materyales noong mga nakarang taon. Bayanihan ang sikreto sa kanilang walang humpay na tagumpay. Talaga namang sulit ang kanilang pagod at hirap na makatanggap muli ng parangal ngayong taon. Ang ilan, dinarayo pa ang kanilang munisipyo para masilayan ang ganda ng Belen. Maganda po yung pagkakagawa niya. Tsaka yung maganda po yung recyclable, yung ginamit. Maayos po siya. Tsaka maganda po siya tignan. Kaya po siya dinarayo ng turista. Ang mga matitikas na sundalo mula sa Armed Forces of the Philippines, ipinamalas din ang kanilang creativity sa paggawa ng nativity. Sila naman ang Hall of Famer sa Grand Non-Municipal Category. Agaw pansin ang malakastilyong Belen sa harap ng Camp Serviliano Aquino. Ang Armor Division sa Camp O'Donnell naman, first time sumali sa contest ngayong taon at nagwagi agad ng first place sa Monumental Category. Ang kanilang confectionery Belen, perfect for kids at young at heart. Kwento ni Staff Sergeant Crisanto Sator, hindi rin naging madali ang kanilang pagbuo sa Candyland dahil 2 beses itong binagyo. Nasira po ito ng almost 90% na tapos biglang bumagyo. Doon po nagkaroon ng tinatawag na bayanihan. Baga nagtulong-tulong po lahat ng mga sundalo, kasundaluhan natin. Kahit hindi na po namin kasama dito, tumulong na rin po eh. Sisilipin naman natin ngayon ang Candyland na pinaghirapang gawin ng mga sundalo mula sa Armor Division. Dito pa lang makikita na natin itong kanilang giant cookies. At ito naman ang kanilang giant donut na napaka-colorful. At meron din sila mga candy rito. Ito, dadaan naman tayo dito sa kanilang giant cupcake tunnel. Paglabas dito, meron din sila mga gummy bears, gummy worms na talaga namang favorite ng mga bata. At ang pinakaagaw pansin dito sa kanilang Christmas decoration, itong candy tree na talaga namang punong-puno ng mga colorful at matatamis na pagkain. Maganda po mamasyal. Ang ilang simbahan sa Tarlac hindi rin nagpatalo. Sa Santo Niño Parish Church sa bayan ng Bamban, hugis diamond ang silong ng Belen. Tad-tad din ito ng dream catchers na mabusisi ang pagkakagawa. Ginamit rin daw nila ang dating bubong ng simbahan. Binabalikan natin. When Christ was born, di ba, mayroong munang
panuluyan. Tapos naghahanap si Mama Mary kung ano kung saan siya pwedeng manganak. Hanggang sa dumating yung oras, isinilang siya sa sabsabang. So binabalikan natin yun, yung the humility and the simplicity of yung buhay ni Cristo. And nung naging tao siya, plus of course yung kanyang mga magulang. Si Joseph, the foster father, and Mary, yung kanyang mother. Hindi may kakaila na bahagi na ng Paskong Pinoy ang Belen. Ang Taunang Belenismo o Sining ng Paglikha ng Belen, isang accredited event ng Department of Tourism na pinangungunahan ng Tarlac Heritage Foundation. We are the Belen capital of the Philippines. Ever since we launched the contest in 2007, we've been a DOT accredited event. You have 51 entries this year, and as we all know, we're coming out of a pandemic. So Belenismo has drawn significance to the cultural and religious importance of the Belen, we being a Catholic country. Halina't makisaya at makipasko sa lalawigan ng Tarlac. Matutunghayan ang Belenismo hanggang January 6, 2023. Higit sa tagisan ng galing sa paggawa ng Belen at mga premyo, layunin ng Belenismo sa Tarlac na ipaalala ang tunay na dahilan ng pagdiriwang ng Pasko, ang kapanganakan ni Jesus na nagbigay ng pag-asa sa ating lahat. Naway patuloy nating isabuhay ang tunay na diwa ng Pasko, ang pagmamahalan at pagbibigayan. I am Lilian Tiburcio, I stand for truth.